So si Maricel, baka sabi ko nga, siya na yung magiging super inday talaga. Baka maging advocate pa si Maricel Soriano dito sa pangyayari ngayon. Kasi naniniwala tayo, lahat ng pangyayari sa buhay, whether negative man ito, you know, may mga blessing in disguise na natatamo ang bawat tao na nakakaranas involved. Kasi malay ba ni Maricel na mauungkat pa ito? Mismo nga si PIDEA Agent Morales, ay, nagalit din siya nung narinig niya ang vlog ko na ano ba ito, nahimik na ako, naungkat pa. And I believe, ganun din si Maricel Soriano. Kaya I apologize sa kanya. Hindi ko po, Miss Maricel, hindi ko intensyon na kayo ay ipahiya or something. It just so happened na nakalagay yung pangalan mo. But since nabuksan na ito ng publiko, sana maging tumayo kayo at yakapin nyo ang katotohanan at maging inspirasyon kayo, maging role model kayo sa inyong kapwa-artista. Not only sa buong Pilipino. At talagang tuluyan na nga talaga kayo maging super inday. Diba? Yun nga lang, hindi Golden BB yung nakasama mo. Super inday and the Pulburon Boy. Diba? Kasi, for sure, kung ako pinagdalapan ko si Aiza, ang kapartner niya doon. Inahangaan natin yan, si Maricel. Inahangaan natin siya ng bonggang-bongga. So, kaya sabi ko, what if kaya panindigan ni Maricel na magiging superhero talaga siya para sa taong bayan? Diba? Yung power niya. Kasi nalugmok siya, tapos napanood ko si Sir Amoyo na nagbablog siya. And let's support her. Yung vlogging niya, lalo natin palakasin. Maging instrumento siya. Diba? Iba na ngayon eh. Ngayon, sa panahon ngayon, Miss Maricel Soriano, I'm so happy for you kasi nakabalik ka sa vlogging at you can make money out of it. Kapag ikaw ay naging superhero ng taong bayan, lalo kang mamahalin ng Pilipino at ilalagay ka namin sa pedestal. Islatag mo lang ang katotohanan. Nalugmok man tayo, nalugmok ka man sa ganung issue sa buhay. Kailangan mo lang sabihin sa taong bayan kung ano yung naganap nung March 11 na yon, kung basikuting ay talagang sumingot ng pulburon. Kasi ang issue dito is 100 something million Filipinos. Super inday. Ipakita mo yung superpowers mo. I know, mga celebrity, mga director, mga from different sector, they will love you more and more. Yun ang nakikita ko, and we will pray for her na ligtas din siya, and I hope may mga kaibigan siya na talagang gagabayan din siya dahil sabi ko nga, maybe this is God's intervention. Di ba? Na, like ako, hindi ko naman nakalain na mapunta ako sa ganitong klaseng sitwasyon na natin ang presidenteng bangag. It's the same thing with Miss Maricel Soriano na gamitin na yung kanyang superpower. Yes, may superpower ka as a celebrity, as an influencer. Kasi nakita ko yung humble beginnings niya eh. Nung pinanood ko siya kay Aster Amoyo, like couple of hours ago, pinanood ko siya ng bonggang-bongga. Nararamdaman ko yung sincerity niya doon eh. Yung pagkalubok niya, na bumangon siya, may mga nambasos sa kanya. And I know, may picture, di ba tayo nung namatay? Sino ba yung namatay recently? Basta may nakita ako na si Maricel, what is it? Not FPJ, Sino yung namatay na yon? I forgot. Basta, anyway, dun sa Lamay, nagkita sila ni Lisa Tanas, tapos inisnab-isnab siya. I think maybe this is your moment, okay? To tell your story. Di ba? Kung ano ang nangyari. So nakita ko yung yung inisnab-isnab ka ni Lisa. I think this is your time. I think inadya ka ng Diyos kung bakit nangyari mga ito. Baka nga mapanindigan mo yung pelikula mo na Super Inday, di ba? Super Maria. Kasi ano ba yung pelikula na yun? Di ba tagapagligtas siya? Tama ba? Tagapagligtas siya doon eh. Hero siya doon eh. Ang nire-represent nung ng pelikula na yon, kung naalala ko, about yung love mo sa pamilya mo, yung pag-ibig mo sa family mo. So it's like sa buhay natin. Maging hero ka sa isang bayang Pilipino. We are 100 something million Filipinos. Imagine mo kung noon minahal ka ng taong bayan doon sa Super Inday and the Golden BB na yon, mamahalin at mamahalin ka ng taong bayan. Lalablabin ka nila ng bonggang-bongga. We will love you more. Kasi etong gagawin mo, ibig sabihin,
gagawin mong pagsabi ng katotohanan, you know what, ang pagsabi ng katotohanan ay isang patriotism yan. Isang pagiging bayani kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Diba? Malaki ang maitutulong mo sa buong Pilipinas. Kasi, Ms. Maricel, alam ko na nag-suffer ka. Maraming mga Pilipinong nag-suffer dahil sa pulburon. Okay? Ito lang ang presidente natin na hindi nag-suffer sa pulburon. Kasi, nilalapastangan nila yung batas at nakasabwat nila lahat para hindi matuloy yung raid na yun noong March 11, 2012. So I hope kayo na po ang magiging superhero ng Pilipino. Ilabas na natin na kung ano talaga ang nangyari. Kung nagkamali man kayo, this is your time para makapag-contribute ka ng positive sa ating bayan. Kasi hindi maganda yung mga nababasa natin. Kasi wag na natin siya, ako, nag-a-appeal ako sa Ngapalanga, wag natin siyang i-bash dahil siya ay nalubog sa masamang bisyo. Dapat iangat natin siya kasi bumangon siya eh. Bumalik siya. Diba? Nakabalik na siya. May mga show yata siya. May mga pelikula na siya. Hindi ba? Mas gusto natin yung nalubog gaman pero bumangon siya. Pero itong presidente, na lumubog siya dun sa kanyang issue sa pulburo na yon in the past, in 2012. Pero imbis na bumangon siya at iahon niya tayo dahil presidente siya, lalo niya tayong nilulubog. Kasi kasabot sila sa manufacture ng pulburon, smuggling, bribery, lahat na. Maricel Soriano is what? Wala naman siyang ninakaw sa taong bayan. Nasira lang yung kabuhayan niya dahil nalulong siya sa anuman yung, sa anumang challenges ng buhay niya. Right? So I think, sabi ko nga, I hope ipagdasal natin na bigyan siya ng wisdom para sabihin niya kasi ang laki po ng magiging impact ng presentation ng presence ni Maricel sa May 7. At pwede siya maging advocate. Pwede siya maging speaker, pwede siya maging speaker ng TED Talk o speaker sa buong kung saan man. 'Di ba? I-educate niya yung tao, ang taong bayan, kung mga artista na kapwa niya, ano bang mapapala mo dito? Ano bang naidulot sa buhay mo? Kasi ang alam lang natin sa kanya, kikay siya, komedyante, I think it's okay to tell your story, kung ano yung pain, ano yung mga sufferings mo, para mas ma-learn ng taong bayan kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi doon sa interview, sabi niya, sa interview with Asta Ramoyo, ang sabi niya, ayaw daw niyang makita siya na umiiyak siya na malaman ng tao yung kanyang pain, kasi ang alam lang ng tao is happy siya. No, I think, kailangan din malaman ng bayan, kasi pag na-express mo, actually, na-express na yung wala siyang pagkain, pag-ising sa umaga, walang breakfast, tapos sasabihin niya sa mga kapatid niya, matulog na lang ulit tayo. Yung ganun pinagdadaanan, nakaka-relate tayo eh. Dahil marami sa inyo din nakaranas ng ganung klaseng buhay. Kaya I think she's a good person. By watching that, she's a good person na nawala lang siya sa direksyon. Ganun talaga. There's no perfect life in this world. Pero at least, pag may mga challenges na ganun, tapangan niya yung sarili niya at talagang sana nga, I am looking forward na maging advocate siya nitong pulburo na ito o advocate siya for whatever, ang magandang maidulot sa Pilipinas, sa taong bayan, at i-educate niya yung tao, ang mga kapwa niya artista. But again, as a celebrity, as a vlogger now, na nagbablog siya, so, di ba minamahal natin yung mga taong role model? So, I think, ang asahan na lang natin kay Ms. Maricel Soriano ay maging role model siya ng taong bayan, maging super inday ka. Just tell the truth and nothing but the truth and people will love you. Sabi ko nga, kami ang mga hurado. Kami ang iyong audience. Kami ang tagapanood. Kung sinuportahan ka ng inyong mga fans in the past, 50 years ago, 40 years, 30 years ago, ay iba sa kanila, buhay pa like ako. Buhay pa ako ng bongga-bongga. We will love you more. We will support you kung ano man, pelikula, vlog. Basta just tell the truth para sa taong bayan. At bibigyan ka for sure. Maraming mga NGO organizations na kukuha sa'yo as a speaker, mamahalin ka. Talagang yun ang nakikita ko eh. Basta iyakapin niya lang i-accept niya itong pangyayari sa kanya na hindi niya inasahan na lalabas ngayong panahon na to. Wala rin naman ako intensyon kasi na madamay siya dito. It just so happened na nandoon nga siya sa pre-op and the authority to op
to operate nung gabing yon na dapat i-raid ni Mr. Morales si Marcos Jr. na siya ay sumisingot-singot. So, importante ito dahil nakasalalay ang kinabukasan ng taong bayan. Si Ms. Maricel Soriano, pwede natin siyang yakapin ng bonggang-bongga dahil wala po siyang ninakaw sa pera ng bayan. Wala naman dinadala si Maricel Soriano na mga pulboroni katulad ni Kuting sinasama pa sa kanilang mga travel. Diba? Wala silang ginugurgur na walang ginugurgur si Maricel, walang inaapi at kung ano-ano pa wala. Siya ay biktima. At sana malaman natin ang kwento niya, no? I hope maka-interview natin siya kung papayag siya. Sana malaman ng taong bayan kung ano yung yung pinagdaanan niya during that time. Depende yon sa kanyang revelation sa May 7, di ba? Kasi makaka-relate talaga tayo, lalo na may mga pamilyang nalubog ang kanilang mga anak, lalo yung mga OFW, dito sa ipinagbabawal o masamang bisyo. We'll just take it positively, di ba? Kaya sabi ko, huwag niyo ako materi-teri. Sana nga lumabas siya ng bonggang-bongga at magsabi siya sa taong bayan kung ano talaga para makakontribute siya at magising ang magising niya, ma-aware. And definitely, panalo ang bayan dito. Once na inilatag ni Ms. Maricel Soriano ang lahat ng mga bagay-bagay kung ano ang nakita niya. It's not about, huwag tayo mag-expect about kasi actually hindi si Maricel ang subject dito. Ikwento niya lang kung ano nakita niya, kung ano yung totoong nakita niya nung March 11 na dapat i-raid yung kanyang bahay. Kasi yung bahay niya, yung 46C, na-confirm niya doon sa article na nagkaroon siya ng problema sa kanyang mga domestic helpers, sa kanyang mga helper. So na-clear yun eh. Sa ABS na clear yun ng 46C. So yun yung mga patutunayan na talaga bang occupant siya ng 46C na yon. At totoo ba talagang guilty itong si Marcos Jr.? 'Di ba? Baaring yan ang binigay sa iyo ng tadhana. Yan ang binigay sa yung mission. Sabi ko nga na ano ka man, okay, nalubog ka man, pero ibangon mo at magiging super inday ka at superhero ka nga dito sa ating bayan. Sobra na ginagawa nila. Ang daming panggigipit nitong mga nitong gobyernong ito.